Nagsusumigaw ang pagdikta ng konsensya ni Leticia na kailangan niyang tanggihan si Jonas pero tinatraydor naman siya ng kanyang sariling katawan. Hindi niya kayang umiwas sa tukso. Ang bawat paghaplos sa kanyang katawan ni Jonas ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang init na tanging si Jonas lang ang pwedeng nakakagawa. Ganito kalaki sa kanya ang epekto ng lalaking ito at kahit na alam niyang wala tong pagtingin sa kanya, patuloy pa rin siyang nagpapaubaya sa bawat gawin nito sa kanya. Paano siya makakaahon sa kinasadlakan, gayong sa isang haplos lang nito ay agad-agad na siyang bumibigay? Paano siya makakataka sa isang Jonas Alarcon kung hindi kayang sundin ng katawan niya ang dinidikta ng isip niya? Leticia, ikaw lang ang makakatulong sa akin para makalimutan ko si Mireya. Kahit na saglit lang, I need to do this para kahit saglit lang makalimutan kong sakit na nararamdaman ng puso ko. Narinig niyang sambit ni Jonas na para bang isang malaking sampal sa kanya. Pinilit niyang kumuwala mula sa pagkakahawak nito pero mas hamak na mas malakas sa kanya si Jonas. Bigla din niya nakalimutan ng desisyon niya na iiwasan niya na si Jonas. Bahala na, aasa na lang siguro siyang muli na balang araw. Baka tuluyan na nitong makalimutan si Mireya. Lalo na at nasa piling na ito ngayon ni Rovan. Samantala, kinaumagahan. Nagising si Mireya na mas maayos ng kanyang pakiramdam. Dali-dali siyang bumangon at pumasok ng banyo para maligo. Hindi niya alam kung nasan si Rovan dahil hindi na siya nito muling binilikan ng kwarto kagabi. Pagkatapos siya nitong bigyan ng bulaklak. Kasambahay din na naghatid sa kanya ng dinner kagabi dito mismo sa kanyang kwarto at nahiya naman siyang tanungin kung nasaan na si Rovan. Ginawa lang ni Mireya ang kanyang morning routine, naligo at nagpalit ng komportableng damit. Saktong katatapos na lang na magayos ng kanyang sarili nang marinig niya ang pagkatok ng kusino sa labas ng pintuan ng kanyang silid. Ilang saglit lang, dahan-dahan tong bumukas at niluwa si Rovan. Hindi niya pa nga maiwasan na magtaka nang mapatitig siya dito. Kapansin-pansin kasi ang pasa nito sa pisngi kaya mabilis siyang naglakad palapit dito. Rovan, ano nangyari? Bakit may pasa ka? Nagtataka niyang bigkas. Akmang hahaplusin niya na sanang pasa nito nang bigla siyang natigilan. Malit na bagay at mawawala din to kaagad, nakangiting sagot ni Rovan sa kanya. Natigilan naman siya. Medyo nangitim ang pisngi nito dahil sa pasa kaya imposibleng ayos lang ito. Si Jonas ba? Nag-away na naman ba kayong dalawa ni Jonas kagabi? Seryoso niyang tanong dito. Natawa naman si Rovan sa tanong niyang iyon. Sabay haplos nito sa pisngi niya. Sinong boyfriend na matutuwa kung paulit-ulit niyang ipinapamukha sa akin na pag-aari ka daw niya, Mireya? Seryoso nitong bigkas. Natigilan naman siya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya dito. Galit si Jonas at pinipilit niyang siya daw ang nobyo mo at hindi ako. Muli nitong bigkas. Wala sa sariling napaatras si Mireya at mabilis na nag-iwas ang tingin kay Rovan. Biglang ragasang kabog ng dibdib niya dahil sa narinig mula dito. Ha? At naniwala ka naman sa kanya? Malay mo naman hindi ba? Baka nagsisinungaling lang siya. Seryoso niyang bigkas dito. Yeah, maybe. Pero nawalan ka ng alaala. Hindi mo din siya maalala. Sa palagay mo ba, nagsisinungaling siya? Seryosong tanong nito sa kanya. Hindi kita maintindihan, Rovan. Ano bang ibig mong sabihin? Nagtataka na ding tanong dito. Napansin niyang nangaarok na pagtitig ni Rovan sa kanya sabay iling. Mireya, gaano kalaki ang tiwala mo sa akin gayong wala ka namang maalala? Seryoso nitong tanong. Lalong lumakas ang kabog ng puso niya kasabay ng pagbaha ng guilt na nararamdaman niya sa puso niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Of course, malaking tiwala ko sa'yo dahil ikaw ang nobyo ko. Bakit? Hindi ba kita dapat pagkatiwalaan, Rovan? Naguguluhan niyang bigkas. Pagkatapos niyang sabihin ng katagang yun, naglakad siya patungo sa sliding door na salamin na nagdudugtong sa balcony. Tuluyan na siyang lumabas at kaagad na sumalubong sa mga mata niya ang mataas na sikat ng araw at ang kulay asul na karagatan. Ramdam niyang patuloy na pagkabog ng dibdib niya at the same time nakakaramdam na rin siya ng takot. Paano kung mahuli siya ni Rovan na umpisa pa lang, nagsisinungaling na siya sa pagkakaroon ng amnesia niya?
Natatakot siya na baka kamuhian siya nito. Natatakot siya na baka itakwil siya nito pagkatapos ng lahat-lahat. Oo, mabait ang pakikitungo sa kanya ni Rovan ngayon dahil siguro paniwalang paniwala to na may amnesia siya. Pero paano kung malaman nito na nagkukunwari lang siya? Ang alam niya, ayaw na ayaw ni Rovan na niloloko to. Matindi din itong magalit at natatakot siya na baka sa bandang huli, siya pa rin ang talo. Natatakot siya na sa bandang huli, siya pa rin ang iiyak. Oo, nakaligtas nga siya sa heartbreak dulot ng panloloko ni Jonas sa kanya. Pero paano kay Rovan? Naipagkaloob niya ng katawan niya dito eh. At saka paano na lang kung magbungang minsang nangyari sa kanilang dalawa? Saan siya pupulutin ngayon? Hey, mukhang ang lalim ng iniisip mo ha. Kalimutan mo na kung ano man ang naging topic natin kanina. It doesn't matter at all. Narinig niyang mahinang bigkas ni Rovan mula sa likuran niya kasabay ng pagpulupot ng dalawa nitong braso sa kanyang bewang. Pakiramdam niya'y bigla siyang kinapos sa kanyang paghinga. Hindi niya maintindihan ang sarili niya pero sa maiksing sandali na nagkasama silang dalawa ni Rovan, kakaibang epekto sa buo niyang pagkatao ang presensya nito na para bang naging komportable na rin ang katawan niya sa tuwing nadidikit ang katawan niya dito, unlike kay Jonas before. Hindi siya basta-bastang nagpapahalik dito. Hindi din siya basta-bastang nagpapahalik at kung may kissing man na nagaganap, kadalasan sa pisngi lang. Pero kay Rovan, gaano lang siya kanya kabilis na magpaubaya dito na ibigay ang pinakaingat-ingatan niyang pagkababae. Ano bang nangyayari sa kanya? Ano bang meron kay Rovan at bakit napakahirap nitong tanggihan? As long as mananatili ka sa tabi ko, magiging masaya na ako. Ano man ang marinig mong kataga mula sa bibig ni Jonas, huwag mo na lang paniwalaan. Isipin mo na lang na nagbibiro lang siya. Seryosong wika ni Rovan kay Maria. Pagkatapos niyang sabihin ng katagang yun, pinaharap niya sa kanya si Mireya at kaagad niyang binigyan ng makapugtong hiningang halik sa labi. Wala nang nagawa pa si Mireya kundi ang mabilis na tinugon ng halik na yon. Ngayon pa ba siya magpapakipot gayong ito naman talaga ang nais niya? Nandito na siya at wala nang atrasan. Bahala ng kapalaran ng magdesisyon kung anong kinabukasan ba ang naghihintay sa kanya sa piling ni Rovan. Bastang mahalaga sa ngayon ay masaya siya sa piling nito. I want you, Mireya, pero kailangan ko magtimpi. Hihintayin ko kung kailan ko ulit magiging ready para maangking muli. Seryosong wika ni Rovan pagkatapos nilang magsaluhan ng mainit na halik sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya naman malaman kung anong sasabihin niya. Sa totoo lang, bigla siyang nakaramdam ng takot. Paano na lang kung tuluyan siyang mahulog kay Rovan? Ano na lang ang mangyayari sa kanya? Kumain lang sila ng breakfast ni Rovan at pagkatapos noon, nagpasya na rin silang lumabas ng villa. Medyo makulimlim ang kalangitan kaya nagpasya silang maglakad ng muna sa dalampasigan. First time ni Mireya na makapagbakasyon sa ganitong lugar kaya ramdam niyang katahimikan ng buong paligid. Not until dumating sila Jonas at Leticia. Nandito din sila. Wala sa sariling nasambit ni Mireya. Napatigil siya sa paghakbang at napatitig kina Leticia at Jonas na naglalakad palapit sa kanila. Samantalang si Rova naman ay walang nababasang ekspresyon ng mukha habang matalim na nakatitig, direkta kina Jonas. Hi, good morning. Halatang sigla sa boses ni Jonas na bati nito. Pagkatapos noon nakangiti nitong tinapik sa balikat ang kaibigan. Ang lakas yata ng pang-amoy niyo ha? Paano mo na lamang nandito kami ngayon ni Mireya? Seryosong tanong ni Rovan. Well, kanina pa ako nakaupo sa terrace ng rest house at nang mapansin ko may dalawang taong naglalakad dito sa dalampasigan. Inisip ko na lang na kayong dalawa yun ni Mireya. Kaya kaagad kong niyaya si Leticia na pumunta dito. And hindi nga ako nagkamali. Nakangiting sagot ni Jonas. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, masuyo nitong tinitigan sa mga mata si Leticia bago muling nagsalita. So, Rovan my friend, bisita mo kami dito. Don't tell me na wala kang ibang balak sa amin ni Leticia kung hindi buruhin sa rest house. Anong plano natin ngayon? Hindi ba pwedeng mag-party tayo? Uminom ng alak at sabay na kumain? Nakangising muling tanong ni Jonas. Hindi tuloy mapigilang magtaka ni Mireya. Ano kayang nangyari kay Jonas? Bakit parang biglang nagbagong ihip ng hangin? Well, ano bang gusto mong inumin? Anong gusto niyong kainin?
Seryosong tanong naman ni Rovan sa kaibigan. Nagtataka man sa biglang pagbabago ng ugali ni Jonas ngayon, alam ni Rovan na hindi siya dapat magtiwala dito. Alam niyang may dahilan itong si Jonas kung bakit bigla na lang itong naging mabait ngayon, gayong kahapon lang. Halos magwala na ito sa galit dahil sa mga nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Maria. Anything na nakakalasing, nakangising sagot ni Jonas. Hinawakan naman ni Rovan sa kamay si Mireya at giniya sa paglalakad pabalik ng villa. Wala namang ibang lugar na pwedeng matambayan kung hindi sa villa lang. Hindi pa kasi naumpisahan ng mga cottages na balak niyang ipalagay sa paligid eh. Okay, sa villa tayo. Malamig ang boses na wika ni Rovan. Kaya otomatikong napangiti si Jonas. Pagdating sa villa, pumesto sila sa may gilid ng pool at kaagad na nag-utos si Rovan sa tagaluto na maglabas ng alak at ipagluto sila ng pwedeng pulutan. Mabilis naman tong tumalima, kaya ilang saglit lang nagumpisa na mag-inuman. Samantalang sila Leticia at Mireya naman ay nagpa siyang dumistansya ng kaunti sa dalawang lalaking nagiinuman. Balak ni Mireya na ikutin ang buong bakuran ng villa, kaya lang napapansin niya nakasunod sa kanya si Leticia. Nakangiti niya itong hinarap. Kumusta kayo ni Jonas sa rest house? Nakangiti niyang tanong kay Leticia. Well, we are okay. Nag-enjoy kami. How about you and Rovan? Nakangiting sagot naman ni Leticia. We are happy at tinitreat niya ako na parang isang prinsesa. Hindi ako nagsisisi na siyang naging nobyo ko. Nakangiting sagot ni Mireya. Siyempre wala siyang balak na magpatalo no. Kailangan niya ipakita kina Leticia at Jonas na masaya siya sa buhay niya ngayon. Pansin ko din, sa nakikita ko masaya ka sa piling ni Rovan. Sa kabila ng pagkakaroon mo ng amnesia, sagot naman kagad ni Leticia. Hindi hadlang ang pagkakaroon ko ng amnesia para hindi ako maging masaya. Sagot naman din kagad ni Mireya dito. Yeah, nakikita ko yan sa leeg mo. Mukhang happy ka talaga sa kanya pero hindi ka ba natatakot na baka hindi totoo ang lahat-lahat ng mga nangyayari? Na isa lamang pagkukunwari ang lahat-lahat at hindi mo naman pala talaga si Rovan ang nobyo mo. Nakataas ang kilay na tanong Leticia. Hindi naman maiwasan ni Mireya ang magtaka dahil sa inasal nito. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nasasabi yan? May gusto ka bang sabihin sa akin? Tell me, hindi mo na dapat ako idaan sa pasikot-sikot na salita, Leticia. Hindi naman ako tanga eh. Mireya, may amnesia ka't wala kang maalala. Paano kung dumating ang oras na bumalik ang alaala mo't malaman mo na isa lamang palang pagkukunwari ang lahat? Magiging masaya ka pa kaya? Nakangisi nitong sambit. Naiinis siyang isipin na baka hindi naman pala talaga totoo ang pinapakitang pag-aalaga sa kanya ni Rovan. Paano kung pati si Rovan ay nagkukunwari lang din? Saan siya pupulutin kapag nagkataon? 2 taon na ang relasyon naming dalawa ni Jonas at yun din ang mga taon kung gaano na kita katagal na kilala. Lahat ng mga nangyari sa buhay mo, lalo na pagdating sa pag-ibig ay alam ko. Hindi mo ba ako tatanungin sa mga bagay-bagay na nakalimutan mo na? Nakangiting muling tanong ni Leticia. Hindi naman nakaimik si Mireya. Gusto niya pa kasing marinig ang mga kwento ni Leticia eh. Gusto niyang malaman kung ano ba talagang pinupunto nito. Napapagod na akong ipaglaban si Jonas. Laban bawi ang desisyon ko kung ipagpapatuloy ko bang kahibangan ko sa kanya or kusa na akong susuko Mireya. Muling bigkas ni Leticia. Sa pagkakataon nito, nakikita niya na sa mga mata nito ang matinding lungkot na labis niyang ipinagtaka. Ang akala ko talaga, matututunan niya din akong mahalin pero nagkamali ako. Kaninang umaga pagkagising ko, bigla ko na-realize na sinayang ko lang palang 2 taon ko sa piling ni Jonas. Dahil kahit na anong gawin, hindi niya pa rin pala ako kayang mahalin. May ibang nagmamay-ari sa puso ni Jonas na hindi ko kayang higitan. Muling sambit ni Leticia, nakatitig na ito sa kanya kaya kagad na siyang nag-iwas ng tingin. Mahal ko si Jonas at handa na akong iwan siya. Handa na akong magparaya pero bago ako aalis, gusto kong sabihin sa iyo na hindi naman talaga si Rovan ang nobyo mo eh. Mireya, si Jonas ang nobyo mo sa loob ng 3 taon at niloloko ka lang nilang dalawa. Seryosong sambit ni Leticia. Bago ako aalis, gusto ko din na mailigtas ka sa sitwasyong kinasadlakan mo ngayon. Nagiging unfair ako sa iyo sa nakalipas na mga taon at gusto kong makabawi ng kahit konti lang.
Muling sambit ni Leticia kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata nito. Mas lalong nakikita ni Mireya ang lungkot ni Leticia ngayon. Malayong malayo pa ang ekspresyon ng mukha nito sa dating Leticia na kilala niya. Sa loob ng ilang araw na nagkukunwari siyang may amnesia, hindi niya din nakalain na ganito kabilis tong sumuko, gayong noon kahit patago, patuloy pa rin tong nakikipagrelasyon kay Jonas. I don't care. Hindi mo kailangang bumawi sa akin, lalo na't alam mo sa sarili mo na mali nang ginagawa niyong dalawa ni Jonas. 2 taon niyo akong nilokot kung ano man ang nangyayari sa pagitan niyong dalawa. Ngayon ay wala na akong pakialam pa. Seryosong sagot ni Mireya. Kitang-kita naman ang matinding pagtataka sa mukha ni Leticia. Anong sabi mo? Don't tell me na. Nagugulo ang bigkas ni Leticia pero hindi niya na pinatapos pang kung ano pang sasabihin nito. Kaagad niya na yung pinutol. Yes, tamang iniisip mo. Umpisa pa lang wala akong amnesia at nagkukunwari lang din ako. What? You're impossible, Mireya. Paano mo to nagawa? Paano mo kami nagawang lokohin at papaniwalain sa isang malaking kasinungalingan? Alam ba to ni Rowan? Seryosong tanong ni Leticia. Hindi naman mapigilan ni Mireya ang mapaismid. Hindi ko kayo niloloko. Nakalimutan mo na ba? Umpisa pa lang alam mo sa sarili mo na matagal niya na akong niloloko, Leticia. Babae ka din at sana naisip mo malang na umpisa pa lang. Posible na akong masaktan. Sa loob ng 2 taon, niloko niyo ako. Galit niyang bigkas. Natameme naman si Leticia. Hindi na ito umimik pa pero kitang-kita pa rin sa mukha nitong matinding pagkagulat. Ituloy mo na lang ang relasyon mo kay Jonas. Dahil simula nung nalaman ko na niloko niya ako, wala na akong balak pang balikan siya. Muli niyang sambit. Sorry. I am sorry, Mireya. Nagkamali ako. Really, sobrang nahiya ako sa iyo ngayon. Madamdaming bigkas ni Leticia. Ikaw lang sinabihan ko tungkol dito. Alam kong sooner or later, mabubunyag din ang sekreto kong ito kaya naman sinabi ko na. And besides, gusto ko din sabihin sa'yo na wala na akong balak pang bumalik kay Jonas. Kung gusto mo siya, sa'yo na siya. Tutal naman nagawa mo nang makisama sa kanya sa loob ng 2 taon. Seryosong sagot niya kay Leticia. Samantalang hindi naman makapaniwala si Leticia sa narinig. Pakiramdam niya biglang tumayo lahat ng balahibo sa katawan niya. Hindi niya din akalain na nagawa ni Mireya na magkunwari sa harap nila. Ni hindi man lang nila napansin yun. Sa'yo na siya. Magsama kayong 2. Tutal, mukhang bagay kayo eh. Muling sambit ni Mireya. Mabilis namang napailing si Leticia. Paano kung sasabihin ko sa'yo na ayaw ko na din kay Jonas dahil sawa na ako? Nagpapatawa ka ba? Ngayon ka pa talaga ayaw kung saan malaya na kayo. Noong kami pa ni Jonas, todo kapit ka sa kanya't ngayon nagpasya na ako magparaya. Saka ka na magbibitaw. Huwag kang unfair, Leticia. Ituloy mong relasyon mo kay Jonas at ganun din ako kay Rowan. Walang bibitaw dahil pareho natin tong ginusto. Seryoso niyang sagot at mabilis na naglakad palayo. Hinabol naman kaagad siya ni Leticia. Hindi ko na kaya magstay sa kanya, Mireya. Sa pagbalik natin ng Manila, iiwan ko na si Jonas. Napapagod ng katawan at puso ko. Hindi ko na kaya pang magkunwari. Araw-araw ako nasasaktan. Kahit na magkanig kaming 2, pangalan mong binabanggit niya. Masyado nang masakit sa akin yon at siguro habang may konti pang dignidad na natitira sa sarili ko, kusa na akong susuko. Malungkot na sambit ni Leticia. Napatigil naman sa paghakbang si Mireya at muling hinarap si Leticia. Wala akong pakialam kung nasasaktan ka man ngayon, Leticia. Tapos nang lahat sa amin ni Jonas at wala na akong balak pang habulin siya. Final niyang sagot dito at mabilis nang naglakad pabalik kina Jonas at Rowan na noon ay seryoso din na nag-uusap.